Magandang umaga po muli. Ako po si Jukri. Magbabasa ng aking 3 cards galing sa grupo ng aking mga tarot cards. Samahan niyo po ako na basahin ang ika-15 pagbabasa ng tarot cards ni Jukri. Sandali lang po. Ito po ang 3 cards na napili natin. Tingnan po natin kung ano po ang mga cards na ating napili. Ang nabuksan po natin ay Three of Wands. Ito po ay bumalik. Nabasa na po natin ito noon at nabasa ngayon po ay muling babasahin sapagkat ito po ang napili po natin sa araw na to. Ang pangalawa pong cards ay tinatawag nating The Hermit. Ito po ay bago nating napili at ito po yung tinatawag na pag-aaral. Ang ikatlo pong napili natin ay napili po muli ang tinatawag nating King of Swords. Hintayin po natin sandali at hingin natin ang gabay ng ating Panginoon sa ating pagbabasa. Dito po sa ating mga napili na cards ay una po yung tinatawag po nating Three of Wands ay yan po ay tungkol sa pagtatrabaho, pagnenegosyo doon sa pagitan ng Pilipinas at ng karatig bansa o doon sa malayong bansa man. Ito pong The Hermit ay sinasabi sa atin ng pag-aaral. At ito naman pong King of Swords ay simbolo ng ating presidente, pamahalaan Pilipinas. Yan pong tatlong yan ay atin pong babasahin na isahan at sama-sama sila. Ang tungkol po sa pag-aaral sa ibang bansa ay sinasabi na patitindihin at palalawakin ang pag-aaral sa at ng ibang bansa. Mag-o-open po ng maraming student exchange. Ito pong student exchange ay matagal nang nangyayari sa Pilipinas, subalit palalawakin po ngayon at patitindihin ng pamahalaan natin. Ito po yung mga estudyante ng Pilipinas ay nakikipagpalitan doon sa estudyante ng ibang bansa. So yung estudyante po natin ay mag-aaral doon sa ibang bansa at yung taga-ibang bansa naman ay mag-aaral dito sa atin sa Pilipinas. Ang tinatawag pa po dito ay magkakaroon tayo ng student scholarships. Napakarami po. Hindi lamang po sa loob ng Pilipinas kung hindi doon na rin sa ibang bansa. At posible na itong ating mga student exchange ay magkaroon ng tinatawag na student scholarship din. So, yung pong ating mga estudyante dito sa Pilipinas ay mabibigyan siya ng scholarship either o ng Pilipinas o nung bansang kung nasaan man sila nag-aaral. Pwede rin po na yung mga nag-aaral sa ibang bansa na nandito ngayon sa Pilipinas ay pwede rin pong mabiyayaan ng scholarship ng ating bansa. So, dalawa po yan na tungkol sa pag-aaral ng ating mga kabataan o maging may edad naman, ay posible po magkaroon tayo ng malawakan at matinding student exchange at student scholarship sa pagitan ng Pilipinas at iba't ibang mga bansa sa karatig bansa o sa malayo man. Tungkol po sa pagtatrabaho sa ibang bansa, magbubukas po ng worker exchange para pong student exchange lang din yon na ang ating trabahante dito sa ating bansa ay makikipagpalitan doon sa mga trabahante sa ibang bansa. At meron din po tayong tinatawag na work interns. Ito po yung pag-aaral ng pagtatrabaho. So kung halimbawa po ay ang ating mga workers dito sa ating bansa ay pwede po silang
palitan o para mag-intern sila doon sa ibang bansa. So kung ano man po yung ating gustong maging trabaho, ay pwede po tayo mag-aral nung trabaho na yon sa ibang bansa sa pamamagitan ng ating pamahalaan. So magbubukas po ang ating pamahalaan ng tungkol diyan. At meron din po tayong tinatawag na full beneficiary workers. Ang unang mabibigyan nito ay yung tinatawag natin mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa ating bansa. Ang pangalawa ay yun ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano po ba ibig sabihin ng full beneficiary interns? Yan po yung sinasabi na kung kayo nagtatrabaho sa ibang bansa ay mabibigyan din kayo ng SSS dito sa Pilipinas at PhilHealth dito sa Pilipinas at Pag-ibig dito sa Pilipinas. So lahat po na natatanggap ng mga Pilipinong trabahante dito sa bansa natin ay matatanggap din ng mga trabahante sa ibang bansa. Yan po ay pag-aaralan at pag-uusapan at igagawa na po ng paraan na yan ay mabuksan dito sa ating pamahalaan, dito sa ating bansa, na maibigay itong mga karapatan na yan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Sapagkat ang ating mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay nakapagbibigay ng dolyar dito sa Pilipinas, ay may karapatan sila na magkaroon sila ng benepisyo ng isang trabahante dito sa Pilipinas. Pwede rin po na yung mga nakipagpalitan ng trabaho ay mabiyaan din sila ng tinatawag na lokal na beneficiary. Yan pong mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig na yan, ay pwede pong mabigyan din ang mga ating tinatawag na worker exchange at saka yung tinatawag ng worker interns. Ang pagninegosyo po sa ibang bansa, nasabi na nung una na bubuksan yan. Pero daragdagan po natin ng tinatawag na business exchange. Ano po ba yung business exchange na yan? Ito po yung pagpapalitan ng business. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo nag-o-open ng business. Kailangan i-open din yung business sa kabilang bansa para yung nagbi-business sa atin doon sa kanila ay makapag-open din ng business dito sa atin. So, parang student exchange lang po yun na tinatawag na business exchange. So, hindi na po maghihirap yung mga businessman natin, mga negosyante natin ng pag-put up ng mga business sa ibang bansa kasi meron po tayong tinatawag na open business exchange. So, magbubukas po tayo ng business dito para sa ibang bansa at buksan din nila ang business doon para sa atin. So, meron na po tayong business exchange na tinatawag. So, ang bansang Pilipinas po ay magsasagawa ng open business exchange. Hindi lang po tayo maggagawa ng open business, kundi sobra-sobra pa po gagawin ng Pilipinas. Meron po tayong tinatawag na open business package. Ano po ba yung open business package? Yan po yung tinatawag na nakabukas ang isang business dito sa atin, pagkatapos ay ang gobyerno natin ay todo-todo ang tulong para dyan sa pagbibusiness na yan. So, napakaganda po ng ginagawin ng Pilipinas. Open na, meron pang package. So, yan po ang pinakang magandang pangyayari ngayong 2025. Asahan po natin at salubungin natin, tanggapin natin yung mga tinatawag na pagbubukas na yan sa estudyante, sa trabahante, sa negosyo. Napakaganda pong pangyayari yan sa Pilipinas ngayong darating na 2025. Ako po si Jukri ay muling nagpapasalamat sa ating Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbukas itong 3 cards na ito tungkol sa pag-aaral, pagtatrabaho at pagninegosyo. Marami pong salamat sa pagsubaybay nyo sa akin. Mag-subscribe na po kayo at suportahan nyo po ang tinatawag na Jukri Daily Tarot Card Reading. Napakahirap po na tayo ay nagsasagawa ng ganitong trabaho o pagtulong sa ating kapwa ay tayo naman po ay nahihirapan din. So, tulungan nyo po si Jukri na ipagpatuloy ang pagbabasa ng tarot cards niya at nang mabiyayaan din po ang ating mga magbabasa at manunood ng ating Jukri Daily Tarot Card Reading. Maraming salamat po. Bye-bye po muli. Mahal ko kayong lahat at magkaroon tayo ng magandang araw at magandang taon sa ating lahat. Bye-bye po.